Sapat na ang pagpapanggap, Brego. Nakita ko ang tunay mong anyo sa ilalim ng buwan. Ang mga matang masyadong maraming nakikita ay dapat lamang mabulag ng takot, Isko. Hindi ko hahayaang makuha mo siya. Kahit pa ubusin mo ang bawat patak ng aking dugo. Hindi dugo ang kailangan ko sa'yo, Tanda. Kukunin ko ang tanging paraan mo para humingi ng saklolo. Halong, bakit tila humihinto ang mundo? Bakit ang lamig ng aking lalamunan? Huwag kang mag-alala. Oh. Ititira kitang buhay upang maging isang buhay na statwa ng aking tagumpay. Mga katakip silim, naniniwala ba kayo na ang pagtulong sa kapwa ay laging may magandang kapalit? O baka naman ang mismong kabutihan mo ang magiging pain para sa mga nilalang na matagal nang naghihintay sa dilim? Paano kung ang mismong taong akala mong tagapagligtas mo ay siya palang magtutulak sa'yo sa kapahamakan? Kapag dumating na ang oras ng paniningil, anong pipiliin mo? Ang itakas ang sarili mo at iwan ang baryong nagtitiwala sa'yo? O ang ihandog ang isang bagay na importante sa'yo para sa kabutihan ng mas nakararami? Kung gusto niyong malaman kung anong lagim ang natuklasan ko sa bundok at kung paano ko hinarap ang mga ito, pakinggan po ninyo ang kwentong ito hanggang dulo. Good day po, Miss Anne, at sa lahat ng solid takip silim listeners saan man sa mundo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lakan, 30 years old. Isa po akong doktor sa Maynila pero nagmula sa isang pamilya ng mga albularyo sa probinsya. Nangyari po ang kwentong ito noong huling bahagi ng taong 2022. Noong bumalik ako sa aming baryo para maglingkod naman sa aking mga kabaryo bilang advocacy ng aking propesyon. Noong mga panahong yon, puno ako ng bilib sa siyensya. Akala ko sapat ng stethoscope at mga antibiotic para magligtas ng buhay. Tumakas ako sa ingay ng syudad para hanapin ang katahimikan sa paanan ng bundok. Pero hindi ko inakala na sa bundok na yon, ang mga pasyenteng tatawag sa akin ay hindi humihingi ng gamot, kundi humihingi ng buhay. Ito ang kwento ng aking pagbabalik na muntik ng maging huli kong hininga. Mahigit isang dekada na rin simula nung umalis ako sa aming baryo. Dito sa Maynila, walang gabi na tahimik. Sobrang ingay ng mga sasakyan, kaliwat kanan ng hiyawan ng mga tao at kahit madaling araw na ay maliwanag pa rin dahil sa mga ilaw sa kalsada. Malayo ito sa amoy ng bundok at sa nakakatakot na pakiramdam kapag nakatingin doon. Kaka-graduate ko lang ng high school noon habang namamasukan ako bilang working student sa isang kamag-anak namin. Isang gabi habang nakaupo ako sa maliit kong kama, hawak-hawak ko ang enrollment form ko para sa kolehiyo. Pangarap ko talagang maging doktor at ang papel na ito ang susi ko. Pero bago ko pirmahan, alam kong kailangan ko munang kausapin ang lola ko. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa at kahit hindi ko tingnan, alam kong si Lola Sora ang tumatawag. Hello, Lola Sora! Naririnig niyo po ba ako? Kumusta pong lagay niyo dyan sa baryo? Lakan, apo. Bakit gising ka pa ng ganitong oras? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang masyadong maglalabas kapag madilim na ang langit? Kahit dyan sa Maynila, ang hangin ay may dala pa ring mata. Sabihin mo sa akin, Lakan, kompleto na ba ang mga gamit mo para sa graduation? Opo, Lola Sora. Maayos na po ang lahat. Pero kailangan ko din po kayong kausapin dahil may kailangan akong pirmahan na form para sa pasukan. Nakapag-desisyon na po ako. Mag-i-enroll po ako sa medisina. Gusto ko pong maging isang manggagamot. Gusto kong bumalik dyan sa baryo pagkatapos ko para ako nang tumingin sa mga kababaryo natin. Hindi na silang kailangang maglakbay ng malayo para lang makakita ng doktor. Hindi maaari, Lakan. Hindi mo pwedeng kunin ang kursong yan. Sinabihan na kita noon pa ba? Kumuha ka ng kahit anong trabaho riyan sa lungsod. Maging accountant ka, maging guro ka, o kahit magsilbi ka na lang muna riyan sa mga kamag-anak natin. Pero huwag ang panggagamot. Huwag mong hahawakan ng sinig na yan, Lakan. Pero bakit to?
Ano po bang kinakatakutan ninyo? Kayo ang nagturo sa akin na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang makatulong sa kapwa. Nakita ko kayo buong buhay ko na nanggagamot ng mga tao sa baryo. Bakit kapag ako nanggagawa sa paraang mas makabago at mas ligtas, bigla kayong tututol? Natatakot ba kayo na baka wala nang maniwala sa mga orasyon ninyo kapag may dalang tunay na medisina ang apo ninyo? Hindi ito tungkol sa akin, Lakan. Tungkol ito sa iyo. Hindi mo na iintindihan ang kasaysayan ng pamilya natin. Ang panggagamot sa baryo ay hindi lang basta pag-aaral ng mga libro. May mga bagay na hindi nakasulat sa medisina ng tao. Kapag binuksan mo ang pinto ng pagiging manggagamot, tinatawag mo ang atensyon ng mga nilalang na matagal ko nang pinatatahimik. Ang tinig mo, Lakan, ang boses mo, yan ang pinaka-iniingatan ko para sa'yo. Lola, aswang na naman ba? Ilang taon na akong wala riyan. At hanggang ngayon, ayan pa rin ang naririnig ko sa inyo. Medicine ang kukunin ko dahil gusto kong mailigtas ang mga batang namamatay sa atin. Dahil lang sa simpleng lagnat. Gusto kong maging katuwang ni Lolo Isko kapag mahina ng baga niya. Hindi ako titigil dahil lang sa mga kwentong panakot ninyo sa gabi. Lakan, pakiusap. Makinig ka sa lola mo. May alok na ang kamag-anak mo riyan, hindi ba? Sabi nila pag-aaralin ka nila ng business basta't manilbihan ka sa kanila. Tanggapin mo na yun. Manatili ka riyan sa Maynila. Kalimutan mo ang baryo. Huwag kang babalik dito para maging manggagamot. Dahil ang bawat salitang bibitawan mo para magpagaling ay magsisilbing imbitasyon sa kanila. Hindi po, Lola. Mag-i-enroll po ako bukas at babalik ako riyan bitbit ang aking diploma at ang aking stethoscope. Ipapakita ko sa inyo na ang siyensya ay mas malakas kaysa anumang sumpa na sinasabi ninyo. Panggagamot ang tadhana ko at hindi niyo ako mapipigilan. Nanatili akong nakaupo sa dilim matapos ang tawag na yon. Ang mga salita ni Lola Sora ay tila mga aninong pilit na kumakapit sa aking lalamunan. Bakit ang sarili kong lola ang humaharang sa pangarap kong makatulong? Tumingin ako sa aking mga kamay, malinis, bata at puno ng pangarap. Ito ang mga kamay na magliligtas sa aming baryo. Sa isip ko, binuo ko ang aking kinabukasan. Halos isang dekadang pag-aaral, board exams, at ang pagbabalik sa baryo bilang si Dr. Lakan. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking leeg. Isang lamig na hindi nanggagaling sa bentilador. Tila ba may isang hininga na dumaan sa aking tenga. May dalang mahinang sipol na hindi ko maipaliwanag. Ipinikit ko ang aking mga mata at pilit kong inisip na ito ay bunga lamang ng puyat at pagod. Ngunit sa ilalim ng ingay ng Maynila, narinig kong isang mahinang echo ng boses ni Lola Sora. Isang babala na magpapatuloy sa aking mga panaginip. Ilang taon na rin ang nakalipas simula nung nag-start akong mag-aral ng medicine. Halos sa library na ako nakatira. Puro libro tungkol sa katawan ng tao at mga gamot ang kaharap ko araw-araw. Pero sa dami ng binabasa ko, hindi ko akalain na makakahanap ako ng inspirasyon sa tapat mismo ng table ko. Doon ko nakilala si Mayumi. Nursing student siya at talagang seryoso rin sa pag-aaral. Sa tuwing nagre-review kami sa gabi, doon kami nakabuo ng pangako sa isa't isa. Pangakong hindi lang para sa career naming dalawa, kundi para sa baryo namin na matagal ko nang hindi nababalikan. Mayumi, tignan mo itong case study tungkol sa maternal health sa mga liblib na probinsya. Sinasabi rito na marami pa ring pamilya ang hindi nagpupunta sa ospital dahil sa takot sa modernong kagamitan. Parang baryo lang, doon mas pinaniniwalaan pang usok ng insenso kaysa sa stethoscope eh. Pero kapag nandun na ako, babaguhin ko yon. Ipapakita ko sa kanila na ang pagturok ng bakuna ay hindi gawa ng masamang espiritu. Baryo, sa bawat kwento mulakan, parang nararamdaman ko ng lamig ng hamog sa bundok. Hindi ko alam kung bakit, pero pakaramdam ko may naghihintay sa atin doon. Alam mo, seryoso, pangako. Pagkatapos ng board exam, sasama ako sa iyo. Hindi ko hahayaang mag-isa kang lumaban sa mga lumang paniniwala sa inyo. Pagtutulungan tayo. Kung kailangan maglakad tayo ng ilang kilometro para lang makarating sa malalayong lugar, gagawin natin. Sigurado ka ba, Mayumi? Ang lola ko si Lola Sora. Hindi siya madaling kausap.
Minsan, ang mga babala niya ay parang mga bugtong na nakakatakot. Baka mabigla ka sa katahimikan ng gabi sa amin. Makahanapin mong ingay at liwanag ng Maynila. Hanggat naririnig ko ang boses mo, Lakan, wala na akong hahanapin pang iba. Yun ang pinanghahawakan ko, ang pangarap nating magkasama. Hindi tayo mag-aaral ng ilang taon para lang matakot sa mga kwentong matatanda. Magiging nurse tayo. Magiging tinig tayo ng mga taong matagal lang nananahimik sa sakit. Wala lang makakapigil sa atin, Lakan. Kahit anong bundok pa. Maraming salamat, Mayumi. Yan ang kailangan kong marinig. Sa bawat pagod ko rito, iniisip ko lang ang araw na magkasama nating bubuksan ang klinik natin sa paanan ng bundok. Ipapakita natin sa kanila na ang medisina ay hindi sumpa, kundi pag-asa. Pag-uwi ko sa aking tinutuluyan, bit-bit ko ang kagalakan ng pangako ni Mayumi. Ngunit ang saya na yon ay tila isang bula na agad pumutok nang makita ko ang pangalan ni Lola Sora sa aking screen. Matagal na kaming hindi nagkakasundo, ngunit hindi siya tumitigil sa pagpapadala ng mga babala. Kinuha ko ang aking cellphone, huminga ng malalim at sinagot ang tawag. Hindi ko na siya hahayaang makapagsalita. Ibabalita ko na sa kanya ang aming plano ni Mayumi. Hello, Lola Sora. Bakit po kayo napatawag? Gabi na po. Pero may gusto rin po akong sabihin sa'yo. Tamang-tama tumawag kayo. Hindi na po ninyo ako mapipigilan. Nakapag-apply na po ako para sa internship. At may kasama na po ako. Isang nursing student na handang magsakripisyo para sa baryo. Si Mayumi po ang pangalan niya. Kasama? Lakan, hindi mo alam ang bigat ng salitang yan. Sinabi ko na sa'yo, manatili kang mag-istaryan sa lungsod. Bakit ka nagdala ng ibang puso sa isang landas na punong-puno ng gutom na mga anino? Gutom na anino? Ano bang sinasabi mo, Lola? Nurse si Mayumi. Marunong siyang mag-ingat. Bakit ba lagi mo nalang pinag-iisipan ng masama ang lahat? Masama bang magatid ako ng tulong sa baryo natin? Bakit ba ayaw niyo akong maging masaya sa gusto ko? Hindi ito tungkol sa saya, Lakan. Tungkol ito sa hininga. Ang bawat salitang binibitawan mo riyan sa lungsod ay lumilipad patungo rito. At bawat pangako mo ay may katapat na nakikinig sa dilim. Pakiusap, Apo, huwag mo siyang isama. Ang mga taong walang kinalaman sa ating dugo ay ang unang kinakain ng katahimikan. Kapag idinawit mo siya sa pangarap mo, idinawit mo na rin siya sa isang utang na hindi niya kayang bayaran. Utang? Kanino? Wala kaming utang, Lola. Nag-aaral kaming mabuti. Huwag ninyo kaming takutin sa mga salitang yan. Sasama si Mayumi sa akin at wala kayong magagawa para pigilan kami. May mga bagay na hindi nakasulat sa libro mo, Lakan. Ang tinig na pinakamalapit sa puso mo. Yan ang unang kukunin ng hangin kapag tumabak kayo sa bundok. Huwag mong sabihin hindi kita binabalaan. Kapag ang boses niya ay naging kasing lamig na ng gabi, huwag kang titingin sa akin para sa lunas. Dahil ang tadhana ay hindi nagagamot, naniningil ito. Mag-isip ka, Lakan, habang ligtas pa ang katipan mo. Huwag mo siyang dalhin dito. Itigil nyo na yan, Lola. Magtatapos kami ng medisina at maglilingkod kami dyan. Nanatili akong nakatayo roon kahit tapos na ang tawag. Parang tinik na bumaon sa isipan ko ang mga salitang sinabi niya sa akin, lalo na ang tinig daw ang pinakamalapit sa puso ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon. Napapaisip din ako kung bakit kailangang madawit ni Mayumi sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. Pilit kong siniksik sa utak ko na dala lang yon ng katandaan ni Lola o baka ayaw niya lang talaga na may ibang pumasok na manggagamot sa teritoryo niya. Napatingin na lang ako sa larawan namin ni Mayumi na nakapatong sa mesa. Pumasok sa utak ko ang maganda niyang ngiti at boses. Isinumpa ko nung gabing yon na kahit ano pang misteryo ang meron sa baryo, hindi ko hahayaang mawala ang boses kong nagbibigay sa akin ng lakas na tumindig para sa alam kong tama. Pero sa kabilang banda, muling rumihistro sa alaala ko ang sipol na narinig ko mula sa kabilang linya. Para bang galing sa isang nilalang na nakikinig sa usapan namin ni Lola at naghihintay sa pagbabalik ko. Ang
Ang dilim sa aming baryo ay hindi katulad ng dilim sa Maynila. Doon, may mga ilaw sa kalsada na nagbibigay ng huwad na seguridad. Pero dito sa paanan ng bundok, ang dilim ay tila may sariling buhay. Mabigat, malamig, at tila nakatingin sa'yo. Ilang buwan na mula nang makapasa kami ni Mayumi sa board at nakapagtrabaho sa Maynila, minadali namin ang makalipat sa aking lugar para dito naman manilbihan. Kakagaling ko lang sa pag-aayos ng aking gamit para sa aking medical mission bukas, pero hindi ako mapakali. Mula sa kabilang silid naririnig ko ang mahinang bulungan ni na Lola Sora at Lolo Isko. Akala ko ay tungkol lamang sa mga lumang orasyon ang pinag-uusapan nila, ngunit may kakaibang mensahe ito. Huwag kang maingay, Isko. Abala sila kan. Kanina pa siya abala sa pag-aayos ng kanyang mga eramyenta. At si Mayubi ay malalim na ang tulog sa pagod sa pag-aasiste ng mga batang may karamdam. Sora, tumatawag na sila. Naririnig mo ba mula sa taas? Hindi na yan hangin. Alam ko, ilang gabi na ang nakalilipas simula ng mag-ibang ihip ng hangin mula sa bundok. Nararamdaman ko ang pangiinig ng aking mga bote ng langis. Ang mga nilalang sa bundok, hindi na sila makapaghintay. Gutom na sila, Sora. Ang kailangan nila para sa ritual. Huwag mong ituloy. Maawa ka sa apo mo. Walang puwang ang awa sa kasunduang ito, Isko. Nakataya ang katahimikan ng buong bari. Isang sakripisyo para sa kaligtasan ng marami. Yun ang tadhana. At yun ang tungkulin na kailangang harapin. Napahinto ako sa likod ng pintuan. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang lola ko, ang kaisa-isang pamilyang natitira sa akin, ang taong nagturo sa akin ng panggagamot, ay may binabanggit na tila ba isang tupa na nakatakdang ialay. Sino ba talaga ang mga nilalang na binabanggit nila? Pilit kong sinasabi sa aking sarili na baka dala lang ito ng kanilang katandaan. Pero ang bigat sa aking dibdib ay hindi kayang ipaliwanag ng anumang medical diagnosis. Naging mabait naman ang aking lola sa aking napangasawa, ngunit may matindi akong kaba na palaging nararamdaman sa tuwing tinititigan niya si Mayumi. Hindi ako nakatulog. Sa halip na magpahinga, pinili kong maglinis ng aming klinik. Dito, napapalibutan ako ng amoy ng luma at bagong paraan ng panggagamot. May mga bote ng alkohol at antibiotics sa itaas at may mga tuyong ugat at langis sa ilalim. Ang dalawang mundo na pilit kong pinag-iisa. Bilang doktor, naniniwala ako sa siyensya, pero bilang apo ni Lola Sora, hindi ko maiiwasang maniwala na meron ding bisa ang orasyon sa aming lugar. Habang nagdidikdik ako ng luya at uling, pilit kong iwinawaksi ang mga narinig ko kagabi. Pero habang hawak ko ang uling, tila may nagbago sa paligid. Ang ningas ng aking kandila ay biglang naging asul. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking leeg, na tila may malamig na daliring humahaplos sa aking balat. Lakan! Lakan! Tulungan mo ko! Ang apo ko! Ang apo ko! Kapitan Berto, anong nangyari? Bakit ho kayo sumisigaw ng ganitong oras? Maupo ho muna kayo. Kukunan ko siya ng vitals. Wala nang oras para niyan, Lakan. Tingnan mo! Tingnan mo! Ang sanggol! Tingnan mo! Iga niyo yung sanggol sa aking lamesa. Bakit ang bata ay dilat ang mga mata pero hindi kumukurap? Wala ring lumalabas na tunog sa bibig nito. Hirap na hirap din siyang huminga. Diyos ko, ano ito? Hindi ito karaniwang infection. Sa maputing leeg ng sanggol, malinaw na makikita ang mga itim na pasa. Mga markang hugis daliri na tila sumakal sa kanya. Pero hindi para patayin, kundi para pigain.
Ang lalamunan ng bata ay may maliliit na bitak na tila hasang at may lumalabas na malapot at itim na likido. Nagising na lang kami kanina, Lakan. Oo, wala nang boses ang bata. Sinubukan naming patawanin at sinubukan din naming payakin. Pero wala. Isang itim na dumi lang ang lumabas sa bibig niya. Markado siya, Lakan. Minarkada siya ng mga banduralit. Kapitan, kumalma ho kayo. Baka ho may nakain lang na nakakalason o may allergic reaction. Susubukan kong linisin ang lalamunan niya. Hindi ito naradaan sa linis, Lakan. Yan ang sinasabi ni Lolo mo, Isko. Kapag ganyan ang marka, kinuha na nila ang tinig para sa bundok. Sabi ni Lola Sora, ikaw lang daw ang makakabawi nito na ang agimat mo ang tanging pag-asa namin. Kaya mo ba, Lakan? Kaya mo bang bawiin ang boses ng apo ko? Tumingin ako sa bata. Pagkatapos ay sa aking mga kamay. Dito pumasok ang aking unang malaking problema. Ang doktor sa loob ko ay nagsasabing kailangan ko itong dalhin sa ospital sa bayan. Pero ang albularyong kinalakihan ko ay alam na walang ospital ang makakagamot sa markang ito. Sa labas narinig ko ang isang mahabang huni mula sa bundok. Isang tunog na tila tumatawa at nanunuya. Ang tanong na agad na nabuo sa isip ko, kaya ko nga ba? Lumabas ako para kumuha ng sariwang tubig. Pero sa tapat ng clinic, nakatayo si Lolo Isko. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at babala. Lakan! Ang bata! Pain! Huwag kang bibigay! Huwag kang pupunta doon! Hindi ko pwedeng pabayaan ang sanggol, Lolo Isko. Doktor ako. Manggagamot ako. Kahit ano pang tawag niyo sa sakit na yan, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang bata. Kung ganon, maghanda ka. Ang boses mo ang susunod na. Iniwan ako ni Lolo Isko na nakatayo sa dilim. Ang hangin mula sa bundok ay tila humahalik sa aking lalamunan. Malamig at malansa. Ngayon wala na akong duda. Nagsisimula na ang kung anumang plano nila. At ang boses na ginagamit ko ngayon para magsalita ay baka huling beses ko na itong marinig ng buo. Lumipas ang magdamag na tila isang mahabang bangungot. Hindi ko iniwan ang sanggol sa aking klinik hanggang mag-umaga. Sinubukan kong gamitin ang lahat ng alam ko. Nilinis ko ang kanyang lalamunan ng antiseptic. Chinek ko ang kanyang oxygen saturation. At sinubukan ko ring bigyan siya ng nebulizer para lumuwag ang kanyang paghinga. Pero walang nangyari. Ang itim na likido sa kanyang lalamunan ay tila may sariling buhay. Sa tuwing lilinisin ko ito, mabilis itong bumabalik. Tila isang lason na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang baga. Habang sinusulat ko ang aking mga obserbasyon, naramdaman ko ang bigat ng aking mga mata. Ngunit bago pa ako makaidlip, muling bumukas ang pinto ng aking clinic. Hindi lang si Kapitan Berto ang pumasok. Lakan! Tulungan mo sila. Nangyari din sa kanila, nangyari sa apo ko. Hindi lang sa walang balay nangyayari ito, kundi kahit sa mga matatanda, dalaga at mga bata. Lahat sila ay may parehong sakit. Di lahat ang mga bata. Tuyot ang mga balat at ang walang boses. Kaninang madaling araw, isa-isang nagising ang mga pamilya nila na ganito na ang itsura. Kahit kurap, wala. Tila ba ninakaw ang kanilang mga kaluluwa habang natutulog sila? Kapitan, ano ito? Bakit nangyayari ito? Itabi niyo sila rito.
Kailangan ko silang i-examine isa-isa. Kapitan, kailangan nating tumawag sa Municipal Health Office. Maaaring ito ay isang uri ng neurological virus o outbreak. Hindi natin pwedeng hayaang kumalat pa ito. Tumawag na ako, Lakan. Pero ang sabi nila, wala silang ambulansang may papadala dahil sa landslide sa kalsada palabas ng baryo. Tayo-tayo lang ang narito. Sabi ng mga taga-baryo, ito na raw ang parusa ng bundok. Sinasabi nila na dahil bumalik ka rito, nagising ang mga manduralit. Itigil ninyong ganyang pananalita, Kapitan. Ang pagbabalik ko ay walang kinalaman sa sakit na ito. Doktor ako at narito ako para tumulong. Tingnan ninyo ang lalamunan ng matandang ito. In-examine ko siya. Gaya ng sanggol, may mga itim na pasarin siya sa leeg. Marka ng mga daliri na tila umawak ng mahigpit. Ang kanyang dila ay parang nanunuyo at ang kanyang lalamunan ay puno ng mga bitak na naglalabas ng malapot na itim na likido. Kaya kailangan na silang madala agad sa malaking ospital. Nakikita mo ba, Lakan? Hinasabi ni Lolo Isko, bawat gabi ay may isang boses na aakyat sa bundok. At kapag naubos na ang boses ng mga tao rito, ang boses mo na ang susunod. Hindi ako naniniwala sa ganyan hanggat hindi ko nakikita ang kalaban. Kapitan, kung ang bundok ang dahilan, doon ako pupunta. Pero hindi bilang biktima, kundi bilang manggagamot na tatapos sa peste na ito. Ito na ang katotohanang kailangan kong harapin. Hindi ito basta sakit. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw ng buhay. At ang dahilan? Ang mga manduralit na pinamumunuan daw ni Drego. Matapos kong bigyan ng panandaliang lunas ang mga pasyente, mga gamot na alam kong pampakalma lamang, umuwi ako sa aming bahay. Kailangan kong makausap si Lola Sora. Pero sa pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula, halatang galing sa iyak. Hawak niya ang kanyang leeg. Tila ba tinitiyak na nandoon pa ang kanyang boses. Lakan, narinig kong nangyayari sa baryo. Totoo ba? Totoo bang marami na nawawala ng boses? Oo, Mayumi. Pero huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Mag-iingat tayo. Manatili ka lang dito sa loob ng bahay kasama si Lola Sora. Hindi ko naiintindihan, Lakan. Kagabi, habang natutulog ako, may narinig ako. May bumubulong sa labas ng bintana natin. Boses mo yun, Lakan. Tinatawag mo ako. Sinasabi mong lumabas ako dahil may ipapakita ka sa akin sa paanan ng bundok. Muntik na akong lumabas kung hindi lang ako napigilan ni Lola Sora. Ano? Boses ko? Mayumi, buong gabi akong nasa klinik. Hindi ako umuwi kagabi. Yun nga ang nakakatakot, Lakan. Kinakaya niyang boses mo. Sabi ni Lola, ang mga manduralit daw ay nagnanakaw ng boses para mandinlang. At ang boses mo, yun ang pinakamakapangyarihan dahil ikaw ang manggagamot. Kapag nakuha nilang boses mo, wala na kaming matatakbuhan dahil iisipin namin ikaw ang tumatawag sa amin. Patawarin mo ako, Mayumi. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Pero kailangan kong kumilos. Ang mga taga-baryo ay umaasa sa akin. Kung hindi ko ito matitigil, pati ikaw ay mawawalan ng tinig. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Niyakap ko ng mahigpit si Mayumi. Dito ko naramdaman ang tunay na bigat ng aking tungkulin. Ang pangarap naming magkaroon ng payapang buhay sa probinsya ay unti-unting naglalaho. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa mga pasyente. Tungkol na ito sa kaligtasan ng babaeng mahal ko. Ang aming relasyon ay nabahiran na ng takot. Isang takot na baka sa susunod ay hindi na niya ko makausap. Pumasok ako sa silid ni Lola Sora. Nadatnan ko siyang naghahanda ng mga itim na insenso. Ang amoy ng kanyang silid ay mas naging matapang. Amoy ng asoge at tuyong sili. Tiningnan niya ako ng malalim. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga anino sa aking likuran. Lola Sora, kumakalat na ang sakit.
Mahigit 5 na ang dinala sa klinik kanina lang. At si Mayumi, muntik na siyang maakit ng mga boses kagabi. Ano ho bang dapat kong gawin? Sabihin niyo sa akin na kailangan kong malaman tungkol kay Drego. Si Drego ay hindi lang basta aswang lakad. Siya ang pinuno ng mga Maduralit. Ang kanyang lalamunan ay uhaw sa boses ng mga taong may banal na tungkulin. Nung bata ka pa, binalaan na ako ni Lolo Isko, pero pinili kong itago ka sa Maynila. Ngayong bumalik ka na, ang amoy mo ay tila isang piging para sa kanila. Hindi ako pagkain, Lola. Doktor ako. Sabihin niyo sa akin, paano sila pipigilan? Anong kahinaan nila? Ang mga Manduralit ay takot sa usok na may halong sili at asugi. Pero panandalian lamang yun. Ang kailangan mo ay umakyat sa paanan ng bundok at maglagay ng mga bitag na insenso sa 4 na sulok ng baryo. Ito ang magsisilbing bakod para hindi sila makababa ng tuluyan. Pero mag-ingat ka, lakad. Kapag nandun ka na, huwag kang sasagot sa anumang boses na marinig mo. Kahit boses ko, kahit boses ni Mayumi. Gagawin ko ito. Pero kailangan kong malaman, bakit naging ganun ang boses ni Lolo Isko? Ano nangyari sa kanya noon? Si Isko ay dating albularyo, lakad. Tulad mo, matapang din siya. Sinubukan niyang harapin si Drego ng mag-isa para iligtas ang kanyang asawa. Pero natalo siya. Ninakaw ni Drego ang kanyang boses at iniwan siyang buhay para maging babala sa lahat. Ang boses na naririnig mo sa bundok ngayon, ang ilan doon ay boses ni Isko mula sa kanyang kabataan. Ang katotohanan yun ay tila isang sampal sa akin. Si Lolo Isko na palaging nananakot sa akin ay biktima rin pala ng sarili niyang katapangan. Ang kanyang babala ay hindi pananakot, kundi isang huling hiling na huwag akong maging katulad niya. Kinuha ko ang mga bitag na insenso at ang aking medical bag. Habang papalapit ako sa paanan ng bundok, ang sikat ng hapon ay tila naglalaho ng mas mabilis. Ang mga puno rito ay tila mga higanteng nakatitig sa akin. Ang kanilang mga sanga ay parang mga daliri na handang sumunggab. Sinimulan kong itirik ang mga bitag na insenso sa unang sulok ng baryo. Habang sinisindihan ko ang mga ito, ang usok ay naging makapal at kulay ube. Isang amoy na tila nanununtok sa aking ilong. Sana'y sapat na ito. Sana'y tumigil na ang mga pagdurap nila sa mga tao. Lakad, tulungin mo ako. Nandito ako sa loob ng kuweba. Lakad, pakiusap. Mayumi, ikaw ba yan? Nasaan ka? Magpakita ka! Napakalamig ng boses mo, mahal ko. Pero bakit matinding ka bang nararamdaman ko? Hindi. Ilusyon. Hindi ikaw yan. Hindi yun si Mayumi. Kasama niya si Lola sa bahay. Hindi yun si Mayumi. Huwag kang sasagot, Lakan. Huwag kang sasagot. Lakan, ang mga pasyente sa klinik, namamatay na sila. Bumalik ka rito, Lakan. Kailangan ka namin. Babalikan ko ang mga pasyente ko at pamilya ko. Hindi mo ako malilinlang. Muli kong nakita ang itim na marka sa leeg ng sanggol sa aking isipan. Ang mga boses na ito ay hindi humihingi ng tulong. Sila ay humihingi ng aking tinig. Ipinagpatuloy ko ang paglalagay ng mga insenso. Pilit kong tinatakpan ang aking mga tainga. Lakan! Huwag pakinggan! Takbo! Balik! Nakita ko si Lolo Isko sa likod ng isang malaking puno. Itinuro niya ang daan pabalik sa baryo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila ba sinasabi niyang ang mga insenso ko ay panandalian lamang. Sumunod ako sa kanya. Tumatakbo palayo sa paanan ng bundok habang ang mga boses ay patuloy na tumatawag sa aking pangalan. Pagbalik ko sa klinik, hinihingal ako at basang-basa ng pawis.
Ang mga pasyente ay naroon pa rin, nananatiling tahimik at dilat. Pero may napansin akong kakaiba. Ang usok mula sa aking mga insenso sa labas ay tila humahalo sa itim na likido na lumalabas sa kanilang bibig. Ang mga bitak sa kanilang lalamunan ay tila dahan-dahang nagsasara. Isang panandaliang ginhawa. Isang pagkapanalo na akala ko ay simula na ng lunas. Lakal, ang mga tao, nagsisimula na silang gumalaw. Ang apo ko, nakapikit na siya at parang natutulog ng mahimbing. Oh, salamat, Lakan. Ang mga insenso mo, gumana. Siguro nga, Kapitan. Siguro hinaitaboy natin sila. Baka simpleng reaction lang ito sa kemikal ng asogi at sili. Naniniwala ako na nailigtas ko na sila. Naniniwala ako na ang aking plano ay nagtagumpay. Pero habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang isang anino na nakatayo sa tuktok ng bundok. Isang anino na tila tumatawa ng walang tunog. Doon ko napagtanto ang malaking pagkakamali ko. Ang mga insenso ay hindi nagtaboy sa kanila. Ito ay nagsilbi lamang na pampalambot sa lalamunan ng mga biktima para sa mas malaking pagdurap na magaganap. Ang hinala ko na simpleng peste lang ang mga manduralit ay isang maling akala na maaaring magresulta ng pagkawala ng lahat. Matapos ang nakakapagod na araw sa klinik, bumalik ako sa bahay na bitbit ang huwad na kapanatagan. Ang akala ko ay sapat na ang aking mga bitag na insenso para protektahan ang baryo. Sa kusina, natagpuan ko si Mayumi na nagluluto ng hapunan. Ang dilaw na liwanag mula sa gasera ay nagbibigay ng malambot na anino sa kanyang mukha. Pero kahit sa ganda ng kanyang anyo, ramdam ko ang tensyon sa kanyang bawat galaw. Ito ang mga sandali na pilit kong ninanakaw mula sa panganib. Isang pagkakataong maging normal na mag-asawa muli. Malayo sa mga markang itim at mga boses na nagnanakaw ng tinig. Pero habang pinagmamasdan ko siya, napansin kong isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na bote ng asoge at mga kakaibang ugat na nakatago sa ilalim ng kanyang apron. Mukhang masarap ang niluluto mo, Mayumi, ah. Amoy luya at bawang. Pinapaalala nito sa akin yung unang gabi natin sa Maynila pagkatapos ng board exams. Lakan, kanina ka pa ba dyan? Nagulat naman ako sa iyo. Oo, paborito mo to, di ba? Tinolang manok na maraming manunggay para lumakas ang katawan mo. Mukhang hindi ka na natutulog simula nang dumating mga pasyente ni Kapitan Berto. Hindi ako pwedeng mapagod, Mayumi. Maraming umaasa sa akin. Pero ikaw, bakit tila mas kabado ka kaysa sa akin? Nakita ko yung mga gamit sa ilalim ng apron mo. Hindi yan sangkap sa pagluluto, di ba? Asugi at ugat ng balete. Bakit ka may ganyan? Lakan, huwag mo na akong tanungin tungkol dyan. Para lang ito sa proteksyon natin. Sinabi ni Lola Sora na kailangan nating mag-ingat. Ang bundok, hindi ito basta-basta tumitigil kapag nagsimula ng kanilang ritual. Mayumi, pareho tayong may aral ng siyensya. Alam nating dalawa na ang asugi ay lason. Bakit di nakikinig sa mga pamahiin ni Lola Sora? Akala ko ba nandito tayo para baguhin ang pananaw ng mga tao rito? Rasyonal? Paano ka magiging rasyonal sa isang lugar na nagnanakaw ng boses, Lakan? Nung nasa Maynila tayo, akala ko rin ay sapat na ang siyensya. Pero simula nang tumapak tayo rito, nararamdaman ko ang mga bagay na itinatago ko sa sarili ko. Ang mga boses na naririnig ko, hindi yun guni-guni. Alam ko ang amoy ng mga manduralit. Alam ko dahil... Naputol ang kanyang sasabihin. Tila may kung anong bara sa kanyang lalamunan na pumigil sa kanyang pag-amin. Dito ko naramdaman ang lamat sa aming pagsasama. May malalim na lihim si Mayumi. Isang lihim na hindi ko yata kayang malaman. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi lang para sa akin, kundi para sa isang katotohanang baka hindi ko matanggap. Pagkatapos ng hapunan na puno ng nakabibinging katahimikan, lumabas kami ni Mayumi sa beranda. Ang bundok
ay tila lalong lumapit sa aming dampa. Ang mga ulap sa paligid nito ay kulay ube, tila nagbabadya ng dugo. Hinawakan ko ang kamay ni Mayumi, pilit na ibinabalik ang init sa kanyang nanlalamig na balat. Alam mo, Mayumi, pagkatapos ng lahat ng ito, babalik tayo sa Maynila. Magpapatayo tayo ng sarili nating klinik sa syudad. Yung walang aswang, walang bundok, at walang lihim. Gusto kong makita kang masaya muli. Yung hindi ka tumitingin sa bintana ng may takot. Paano kung hindi na tayo makaalis? Paano kung ang bundok ang magdesisyon para sa atin? Lakan, ipangako mo sa akin. Ano man ang mangyari, huwag mo akong iiwan. Hindi, Mayumi. Ikaw ang tinig ko sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa. Handa akong isakripisyo ang lahat. Pati ang diploma ko, mailigtas ka lang. Huwag mo nang isipin ang mga yan. Magpahinga na tayo. Bukas magiging maayos din ang lahat. Sana nga, Lakan. Sana nga. Pangako yan, Mayumi. Niyakap ko siya ng mahigpit sa ilalim ng liwanag na buwan. Ang puso ko ay punong-puno ng pag-asa. Isang mapanganib na pakiramdam sa isang lugar na puno ng kamatayan. Binigyan ko siya ng kasiyahan, isang sandali ng kapayapaan bago ang unos. Ngunit habang nakasandal siya sa aking dibdib, napansin kong isang kakaibang bagay. Ang balat sa likod ng kanyang leeg ay may maliliit na kaliskis na tila nagsisimulang sumibol. Agad ko itong binaliwala. Iniisip na baka bunga lang ito ng lamig o allergy. Isang pagkakamali na hinding-hindi ko mapapatawad sa aking sarili. Nagising ako sa gitna ng madaling araw dahil sa isang nakabibinging katahimikan. Walang kuliglig, walang hangin. Sa tabi ko, nakahiga si Mayumi, pero tila ba hindi siya humihinga ng normal. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang bibig ay nakabuka. Tila ba may kung anong lumalabas o pumapasok doon. Mayumi! Mayumi, gising! Nananaginip ka ba? Mayumi! Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nakita ko ang purong takot. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang lumabas na tunog. Isang garalgal na hangin lamang at ang malapot na itim na likido na dahan-dahang tumutulo sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang leeg, naroon pa rin ang 10 itim na pasa. Ang kanyang boses ay ninakaw na sa gitna ng kanyang pagtulog, sa loob mismo ng aming silid. Hindi maaari, Mayumi! Magsalita ka! Sabihin mo pangalan ko, Mayumi! Binuhat ko siya at isinandal sa dingding. Chinek ko ang kanyang lalamunan gamit ang flashlight ng aking cellphone. Ang bitak ay naroon na. Ang mga hasang ng manduralit. Ito ang pinakamalaking problema na kinatatakutan ko. Ang personal na impact na wumasak sa aking lohika. Habang hawak ko siya, isang boses ang biglang umugong mula sa itaas. Nagmumula sa bundok pero tila nasa loob lang ng aming kwarto. Mayumi, salamat sa boses mo. Napakatamis, napakaganda. Masarap gamitin para akitin ang asawa mo. Draco, hayop ka! Lumabas ka rito! Ibalik pang boses ang asawa ko! Bakit ko ibabalik ang isang bagay na kusang ibinigay? Hindi mo ba alam, Lakan? Ang lola mo, siyang nagbukas ng bintana. Siyang tumawag sa akin dahil alam niya, inialay niya ang iyong asawa kapalit ng kaligtasan mo. Tumingin ako kay Mayumi na awang-awa at nagsisisi. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata habang tumutulo ang kanyang luha. Sumabog ako. Ang galit sa mga manduralit at ang pagdududa sa nag-iisang kapamilya ko. Ngunit wala na akong oras para mag-isip. Ang boses ni Drago ay nagsisimula ng manakaw pati ang aking katinuan. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko, Mayumi. At wala akong pakialam sa ngayon. Ang mahalaga'y mabawi natin ang boses mo. Kung kailangang umakyat ako sa bundok para pumatay ng halimaw, gagawin ko! Kinabukasan,
Mabilis akong lumabas ng silid at sinalubong ako ni Lola Sora sa sala. Hawak niya ang kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay tila walang emosyon. Tila ba inaasahan na niya ang nangyayaring ito. Huli na ang lahat, Lakan. Ang boses ni Mayumi ay nasa kuta na ni Draco. Kapag sinubukan mong umakyat ng walang tamang gamit, hindi lang boses ang mawawala sa iyo. Bakit ninyo nagawa sa amin to, Lola Sora? Bakit dinayaan ninyong mangyari ito sa kanya? Kayo ang nagturo sa akin ng panggagamot, pero kayo rin ang nagdala sa amin sa kapahamakan. Dahil ang tadhana ay hindi na iiwasan, Lakan. Ang pagkawala ng boses ni Mayumi ang magsisilbing tulay para makapasok ka sa kuta ni Drago. Siya ang pain at ikaw ang pitag. Kunin mo ang asugin ito. Kunin mo ang agim at isko. Yan lang ang tanging paraan. Manatili ka rito kasama si Lola Mayumi. Huwag kang lalabas. Huwag kang makikinig sa anumang boses. Kahit boses ko pang marinig mo. Babalik ako at ibabalik ko ang tinig mo. Kahit ito na ang huling panggagamot na gagawin ko. Lumabas ako ng bahay bitbit ang aking medical bag na ngayon ay puno na ng asoge, sine at orasyon. Habang naglalakad ako patungo sa bundok, narinig ko ang boses ni Mayumi na tumatawag sa akin mula sa taas ng bundok. Isang nakakatakot na tanong ang maiiwan. Paanong ang boses ng isang tao ay nagiging sandata para sa kanyang sariling kamatayan? Ang paglalakbay ko sa kailaliman ng gubat ay hindi na panggagamot. Ito ay isang paghaharap sa sumpa na matagal nang naghihintay sa aking pagbabalik. Ang bawat hakbang ko paakyat sa bundok ay tila pagyakap sa sarili kong kamatayan. Bitbit ko ang aking medical bag na ngayon ay hindi na mga gamot ang laman, kundi mga kasangkapan ng isang digmaang hindi ko pinili. Ang boses ni Mayumi, ang kanyang huling garalgal na tunog ang nagpapatakbo sa akin sa gitna ng kadiliman. Habang pinalalalim ko ang aking pasok sa kailaliman ng gubat, napansin ko ang mga puno. Ang kanilang mga balat ay may mga bitak na tila mga lalamunan ng tao. At sa bawat ihip ng hangin, tila may mga bulong na lumalabas mula sa mga kahoy. Dito, ang logic ng siyensya ay tila isang banyagang salita. Walang medical intervention ang makakapagpaliwanag kung bakit ang lupa ay tila tumitibok sa ilalim ng aking mga paa. Huwag kang hihinto, Lakan. Huwag kang nakikinig sa paligid. Ang lalamunan ay organ lamang. Ang boses ay hangin lamang. Hindi sila pwedeng manalo sa isang taong alam ang anatomy ng kanyang kalaban. Ngunit kahit anong pilit kong maging rasyonal, ang takot ay tila isang laso na dahan-dahang gumagkapang sa aking gulugod. Bigla akong napatigil nang marinig ko ang isang pamilyar na tunog. Laka! Lola Isko, narito ka ba? Sinundan mo ba ako? Wag! Dumiretso! Ang kuta ay bitag. Ang boses ni Mayumi ay pain lamang. Wala na akong pakialam kung bitag ito, Lolo Isko. Ninakaw nila ang boses ni Mayumi. Ninakaw nila ang buhay ng mga tao sa baryo. Kung kailangang ibigay ko ang boses ko kapalit ng sa kanya, gagawin ko. Sabihin mo sa akin, nasaan si Drago? Drago ay hindi kaaway ngayon. Bago ko pa mahabol si Lolo Isko, biglang naglaho ang kanyang anino sa likod ng malalaking puno ng balete. Ang kanyang mga salita ay tila isang palaisipan na ayaw kong buuin. Ano ang ibig niyang sabihin? Ipinagpatuloy ko ang pag-akyat hanggang sa marating ko ang bukana ng isang malaking kuweba. Ang amoy dito ay hindi na nabubulok na karne. Ito
ay amoy ng dugo at malapot na likido. Pumasok ako sa kuweba, bitbit ang aking flashlight. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita ko ang isang nilalang na nakaupo sa isang trono na gawa sa mga tuyong ugat. Si Drego. Ang kanyang anyo ay tila tao, pero ang kanyang leeg ay may mga bitak na tila hasang na bumubukas-sara sa bawat hininga niya. Sa tabi niya may isang nilalang na nakahiga, ang kanyang reyna. Ang tiyan nito ay malaki at tila may kung anong gumagalaw sa loob na gustong lumabas. Nandito ka na, Lakan. Ang manggagamot na may banal na kamay. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Ibalik mo ang boses ni Mayumi, Drego. Ibalik mo ang lahat ng kinuha ninyo sa baryo. Ngayon din! O sisiguraduhin kong ang asuging ito ang muling malalasahan mo. Napakababaw mo pa rin, Lakan. Tingnan mo ang reyna ko. Naghihirap siya. Ang binhi sa loob niya hindi makalabas dahil sa sumpa ng tao. Kailangan namin ang iyong kaalaman. Kailangan namin ang kamay ng isang marunong sa medisina para maipanganak ang bagong hari. Ano? Gusto mong magpaanak ako ng isang aswang? Naiibag ka na ba? Doktor ako, hindi ako tagapaglingkod ng mga halimaw. Kung matutulungan mo kaming mailabas ang binhi ng buhay, ibabalik ko ang boses ni Mayumi. Ibibigay ko ang lunas sa lahat ng taga-baryo na niyakawan namin. Isang buhay kapalit ng katahimikan ng lahat. Hindi ba't yan ang sinumpan mo? Ang manggamot ng hindi namimili ng pasyente. Ito ang aking agam-agam sa pinakamataas na antas. Ang moralidad ko ay nagbabangga. Bilang manggagamot tungkulin kong magligtas ng buhay, kahit pabuhay ito ng isang halimaw. Pero bilang asawa, ang kaligtasan ni Mayumi ang tanging mahalaga. Tumingin ako sa reyna ni Drego. Nakita ko ang paghihirap sa kanyang anyo. Sa isang sandali, hindi ko nakita ang aswang. Nakita ko ang isang pasyente na nangangailangan ng tulong. Kapag ginawa ko to, kapag nailigtas ko ang anak ninyo, ibabalik mo ang boses ni Mayumi. Pangako! Ang salita ng isang manduralit ay kasing tibay ng dugong nananalaytay sa amin. Gawin mo na, manggagamot, bago pa maubos ang hininga ng aking reyna. Inilatag ko ang aking mga gamit. Ang mga kamay ko ay nanginginig pero kailangang maging matatag. Sinimulan kong suriin ang reyna. Ang kanyang anyo ay kakaiba. Ang kanyang mga buto ay tila malambot at ang kanyang dugo ay kulay ube. Ginamit ko ang aking kasanayan sa pagpapaanak na natutunan ko sa clinical rotation sa Maynila. Ang bawat hiwa, ang bawat pagdiin ay ginawa ko ng may katumpakan. Hawakan mo siya, Drego. Huwag mo siyang hahayaang gumalaw. Kailangan kong maabot ang binhi. Masyadong masikip ang daanan. Gawin mo, Lakan. Ramdam ko ang tibok ng puso ng aking anak. Napakalakas, napakalinis dahil sa tulong mo. Matapos ang ilang minutong tila oras ang itinagal, isang maliit na nilalang ang aking nailabas. Hindi ito mukhang aswang, mukha itong tao. Isang napakagandang sanggol na may maputing balat. Ngunit sa paglabas niya, isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Agad itong huminga ng malalim at sa kanyang unang iyak, naramdaman ko ang pagyanig ng buong kuweba. Nagawa mo! Ang bagong hari! Ang manggagamot ay nagtagumpay! Ayan na. Buhay siya. Ngayon tuparin mo ang pangako mo. Ang boses sa Mayumi, ibalik mo na! Lumabas ka na, Lakan. Pagbaba mo sa baryo, maririnig mo na ang tinig ng iyong mahal. Ang sumpa ay tapos na para sa ngayon. Ang puso ko ay punong-puno ng galak.
nagtagumpay ako. Ginamit ko ang aking kaalaman para magligtas ng buhay at bilang kapalit, naibalik ang lahat. Pagdating ko sa paanan ng baryo, sinalubong ako ng isang himala. Ang mga taong dinala sa klinik kanina ay nakatayo na. Nagsasalita na sila. Ang mga itim na pasa sa kanilang leeg ay naglaho na tila bula. Lakan, nagawa mo. Ang apo ko ay nagsasalita na siya. Sabi ng iba, narinig daw nila ang boses mo sa panaginip nila at doon sila nagising. Isa kang bayhanay, Lakan. Salamat, Kapitan. Salamat sa Diyos. Nasaan si Mayumi? Kailangan ko siyang makita. Tumakbo ko patungo sa aming dampa. Mula sa malayo narinig ko ang kanyang boses. Ang boses ni Mayumi. Napakalinaw, napakatamis. Tinatawag ang aking pangalan. Lakan! Lakan, nandito ako! Salamat, mahal ko! Naibalik mo ang tinig ko! Mayumi, salamat at bumalik ng boses mo. Akala ko'y mawawala ka na sa akin. Mayumi, bakit hindi nabuka ang bibig mo pag nagsasalita ka? Bakit parang sa isip ko lang naririnig ang boses mo? Bakit? Bakit ang lamig ng balat mo? Akala ko tapos na. Akala ko nasagot ko na ang lahat. Pero habang nakatitig ako kay Mayumi, may naramdaman akong lamig na gumapang sa bato ko. Pamilyar na lamig. Nagsalita siya. Tinawag niya ang pangalan ko. Pero bakit ganun? Bakit ang tunog ng boses niya parang may kasamang garalgal na narinig ko sa loob ng kuweba? Ang saya na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang malapot at madilim na kaba habang yakap ko si Mayumi. Anong nangyayari? Bakit ganito? Lakan, bakit ka natatakot? Hindi ba't ito ang hiningi mo kay Drago? Ang marinig ako muli. Ang malagay narito ako sa tabi mo. Hindi ba masaya yun? Hindi ikaw yan, Mayumi! Lumaban ka! Drago! Hayop ka! Lumabas ka sa isipan ko! Itigil mo na ang pagsigaw, Lakan. Hindi ka maririnig ng asawa mo. Ang tinig na naririnig mo ay ang alingaw-ngaw na lang ng kanyang kaluluwa na iniwan ni Drago sa iyong alaala. Lola Sora, anong ginagawa niyo riyan sa dilim? Anong sinasabi ninyong alingaw-ngaw? Ibinalik ni Drago ang boses ni Mayumi. Naririnig mo siya, pero hindi sa paraang gusto mo. Ang boses na yan ang naging alay para sa binhing pinalabas mo sa bundok. Isang buhay para sa isang bagong hari. Lola, asawa ko si Mayumi! Paano ninyo nagawang panoorin lang na kunin nila ang boses niya? Kayo ang nagtulak sa akin na umakyat! Dahil yun ang tanging paraan para manatili kang buhay. Nung sanggol ka palang, Lakan, ang pamilya natin ay dapat nang naubos. Ang mga manduralit ay naniningil ng dugo bawat henerasyon para makapag-aral ka sa Maynila, para magpatuloy ang buhay mo. Nakipagkasundo ako kay Drago. Ibinenta ko ang tinig ng magiging asawa mo kapalit ng kaligtasan mo. Ibinenta niyo siya? Ibinenta ninyo ang tao mahal ko bago ko pa siya makakilala? Anong klaseng lola kayo? Anong klaseng manggagamot kayo na nag-aalay ng buhay ng iba? Ginawa ko yon para sa'yo! Para sa dugong nadadalaytay sa'yo! Kung hindi ko ginawa yun, wala ka rito ngayon! Wala ang diploma mo! Wala ang talino mo! Lahat ng meron ka ngayon ay utang mo sa katahimikan ni Mayumi! Hindi ko hiningi ang buhay na to kung ang kapalit ay ang kaligtasan ng asawa ko! Ginamit ninyo ako, Lola Sora! Ginamit ninyo ang kasanayan ko bilang doktor para lang maisilang ang halimaw na yon! Traitor kayo! Lakan, Lola Sora, tulungan niyo kami! Ang mga tao sa klinik, bumalik ang sakit nila, pero mas malala ngayon. Hindi lang ang boses ang kinukuha. Pati ang hininga nila ay tila hinihigop ng hangin. Kapitan Berto, ano nangyari? Yung mga insenso ko, kumana yun kanina. Nakita natin silang bumuti. Panandalian lang yun, Lakan. Isang patibog lang pala ang lahat. Habang nandun ka sa bundok, lalong lumakas sa mga manduralit. Sinasabi ni Lolo Isko, ang dugog na sa kamay mo kanina,
Habang nagpapaanak ng halimaw, yun daw ang nagbukas ng pinto para makababa sila rito ng tuluyan. Hindi ko ginusto to, Kapitan Berto. Sinubukan ko lang iligtas ang asawa ko. Sinunod ko lang ang sinabi ni Lola. Niloko mo kami. Sinabi mo rasyonal ka. Sinabi mo medisina ang kailangan. Pero dinala mo kami sa kamatayan. Tingnan mo ang labas. Lakal! Tingnan mo ang mga tao. Lakal! Ang manggagamot ay nagbubulag-bulagan. Sora, ang kasunduan ay lason sa ating lahat. Manahimik ka, Isko. Ginawa ko ang dapat gawin. Dapat gawin. Ang apo mo ay nagpaanak ng demonyo. Kapitan Berto, tumakbo ka na. Wala nang ligtas dito. Lakal! Bakit? Parang may sumasakal sa akin. Lola Sora, tulungan mo ko. Kapitan! Humiga kayo. Lola Sora, gawin ninyo ang orasyon. Lola Isko, tulungan mo akong itayo siya. Wala nang orasyong tatalhablakan. Ang boses na kailangan para sa proteksyon ay naibigay na natin kay Drago. Wala na tayong tinig na pwedeng ipanglaban. Pinanood na lang natin ang ating sariling pagkagunaw. Nakita ko kung paano dahan-dahang nanghina si Kapitan Berto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang ang kanyang balat ay tila natutuyo sa harap namin. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Drago. Bagaman anyong tao ang kanyang katawan, ang kanyang leeg ay tila isang bukas na sugat na hindi naghihilom. Ang kanyang lalamunan ay punong-puno ng mga bitak na tila hasang na bumubukasara sa bawat hininga niya. Mula sa mga bitak na yon ay dahan-dahang umaagos ang malapot at itim na likido na pumapatak sa sahig. Tila ba ang kanyang mismong pagkatao ay unti-unti nang natutunaw sa harap namin. Napakasarap ng inyong pagtatalo. Ang bawat salita nyo ay musika sa aking pandinig. Bago ko ito sipsipin ng tuluyan. Drago, hayop ka! Ibalik mo si Mayumi sa dati! Tuparin mo pangako mo! Tinupad ko ang pangako ko, Lakal. Buhay ang asawa mo. Naririnig mo siya. Ang problema ay masyado kang sakim. Gusto mo ang boses niya. Gusto mo rin ang kanyang kaluluwa. Sa mundong ito, isa lang ang pwedeng manatili. Lakal! Patawarin mo ako! Huwag kang mag-alala. Ang boses mo ay gagamitin ko para sa aking mga anak. Isang marangal na boses ng isang pinuno. Tamang-tama para sa aming pagbaba sa lungsod. Wag! Lumayo ka sa kanya! Huwag, Lakan! Mapapatay ka niya! Hayaan mo na siya! Tapos na ang laban na ito! Kayo may gawa nito! Kapitan Berto! Lumaban kayo! Lola Isko! Gawin mo para ang alam mo! Ay! Wala nang kinig, Lakal! Ang lason na lang ang natitira! Gamitin mo ang asoge! Inumin mo! Ano? Lola Isko! Anong sinasabi mo? Laso ng asoge! Mamamatay ako! Kung mamamatay ka, mamamatay din ang boses na gusto niya. Lason sa lalamunan. Lason sa aswang. Sakripisyo! Masyado kang madaldal para sa isang taong halos wala ng boses. Manahimik ka na habang buhay! Matanda! Lola Isko! Drago, tama na! Pinanood ko si Drago habang tinatapos niya si Kapitan Berto.
Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang dambuhalang kumot na bumapalot sa amin. Lakan, bakit ka lumalaban? Halika na, ibigay mo ng tinig mo sa akin. Magiging masaya tayo sa bundok. Doon, walang lola na tatraidor sa'yo. Walang kapitan na sisisi sa'yo. Tayong dalawa lang. Ginamit ang boses niya. Ginamit ang pag-ibig ko para sa kanya para lang maisilang ang halimaw mo. Hindi ba't yun ang sining ng panggagamot? Ang magsakripisyo! Ang lola mo ang nagtulong sa'yo niyan. Ako lang ang nagsasagawa. Lola Sora, ito bang gusto ninyo mangyari? Ang makita akong ganito? Lakan, wala na ako magagawa. Ang utang ay utang. Ibigay mo na ang tinig mo. Baka sakaling hayaan kanyang mabuhay bilang pipi. Yan ang huli kong hiling para sa'yo. Hiling! Ang hiling ninyo ay para sa sarili ninyo, Lola. Para hindi kayo makonsensya sa ginawa ninyo sa akin. Pero hindi ninyo ako mapapatahimik ng ganun lang. Draco, sige, lumapit ka. Kunin mo ang boses ko. Isang matalinong desisyon, manggagamot. Halika rito. Hala, sige, kunin mo na, Draco. Kinuha ko ang bote ng asoge. Ang bawat patak nito ay tila isang pangako ng kamatayan. Ininom ko ang asoge nang hindi nahahalata ni Drago. Ayan, handa na ako, Draco. Lumapit ka na. Kunin mo na ang lahat. Napakabait na alay. Ngayon, manahimik ka na, Lakan. Isasama kita sa impyerno. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang kanyang malamig na labi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Dahil ang boses na kukunin niya ay hindi na magagamit pa para manlinlang. Ito ang huling sambit ko bilang isang taong may tinig. Ramdam ko ang hapdi ng asoge na dahan-dahang sumusunog sa aking lalamunan. Sa harap ko, si Drago ay tila isang gutom na hayop na naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa likuran niya, ang aking asawang si Mayumi ay nakatayo lang. Isang katawang walang sariling isip. Isang instrumentong kinuha na ng dilim. Sa tabi ko si Lola Sora ay nakaluhod, umiiyak at nagmamakaawa. Pero ang kanyang mga salita ay tila hangin na lang na walang saysay sa akin. Bakit ka pa nagtsatsaga sa pananatiling gising, Lakan? Kita mo ang Lola Sora mo. Kahit siya, alam niyang tapos na ang laban. Ang asugi na ininom mo, sa tingin mo'y makakapitin yan sa akin. Sipsipin ko man ang lason mo, itatapon ko lang yan. Kasama ng huling hininga mo. Hindi mo alam kung anong ginawa ko, Drago. Akala mo ba, simple lang ang asuging ito? Bilang doktor, alam ko kung paano kumakapit ang metal sa dugo. Sa bawat segundo na sinisip-sip mo, ang boses ko, nilalason ko ang buong katawan mo! Masyado kang maraming daldal para sa isang taong malapit ng mamatay. Ang boses mo, ang susi sa amin para makapunta sa lungsod. Hindi lang ang baryong ito ang mauubos, kundi ang bawat taong makaririnig sa amin sa Maynila. Lakan! Ibigay mo na! Patahimikin mo na siya! Isakripisyo mo na ang sarili mo para sa amin! Huwag mo nang pahabain ang pagdurusa ng lahat! Yan ba ang tanging alam ninyo, Lola? Ang sumuko, ang mag-aalay ng iba! Kayong mga albularyo, puro kayo orasyon, pero kulang kayo sa gawa! Ngayong gabi, ang medisina ko magpapatumpa sa kanya, hindi ang mga bulong ninyo! Lakan! Ang boses ko, narito pa rin. Gamitin mo ang huling kawayan. Ang asoge ay pampalambot lang sa kanyang balat. Tusukin mo ang lalamunan. Paanong nakapagsasalita ka pa, matanda? Dapat ay tuyo ng baga mo! Dahil ang boses ko ay hindi mo tuluyang nakuha. Ito ay isang sumpaan na nanatili sa loob mo. Naghihintay ng maggagamot na magpapalabas nito. Lakan! Ngayon na! Lumapit si Drago at idinikit ang kanyang bibig sa akin.
Naramdaman ko ang kanyang mga hasang na tila humihigop sa aking lalamunan. Masakit. Tila ba binabalata ng loob ng aking leeg. Pero hindi ako pumalag. Hinayaan ko siyang sipsipin ang bawat bitak ng aking boses. Kasama ang lahat ng asoge na nananalaytay sa aking laway. Ano ito? Bakit naninigas ang lalamunan ko? Lakay, anong ginawa mo? Nararamdaman mo ba ang init? Asugi yan, Drego. Mabigat, makamantag. Gumagapang na yan sa liig mo. Tinutunaw ang lalamunan mo. Pinuputol ang bawat ugat na ginagamit mo sa panggagaya. Subukan mong sumigaw. Sige, pero wala nang boses sa lalabas sa'yo. Sinira ko ng instrumento mo. Tapos ka na! Hindi! Hindi maaari! Lolo Isko, akin na po ang kawayan. Inabot sa akin ni Lolo Isko ang matulis na kawayan na galing sa 7 simbahan. Habang si Drego ay nangingisay sa sahig dahil sa laso ng asoge, nilapitan ko siya. Wala na ang kanyang anyong tao. Ang kanyang leeg ay naglalabas na ng maitim na usok at ang kanyang mga mata ay lumuluwa sa hapdi. Oh, lakal! Huwag! Kaibigan mo ko! Oh, ano mo? Humawa ka! Oh! Patay na si Kapitan Berto. At ikaw ay tapos na rin! Itinara ko ang kawayan diretso sa kanyang lalamunan, ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang kasamaan. Isang nakangingilong tili ang kumawala sa kanya. Isang tunog na tila pinagsamang iyak ng libo-libong tao na kanyang ninakawan ng tinig. Sa pagbagsak ni Drego, ang kanyang katawan ay dahan-dahang naging abo. Kasabay nito, ang mga anino sa labas ng bahay ay naglaho. Napaluhod ako sa tabi ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay muling kumikislap, muling may buhay. Sinubukan kong tawagin ang pangalan niya, pero tanging hangin na lang ang lumalabas sa aking bibig. Lakan, naririnig mo ba ako? Nagawa mo, mahal ko. Nagawa mo. Pero ang boses mo, Lakan. Isinakripisyo mo ang lahat, Lakan. Ang tinig mo, ang profesyon mo bilang doktor. Ang lahat, yan ang tunay na panggagamot. Ang pagbibigay ng sariling bahagi para mabuhay ang iba. Ang sumpa ay tapos na, Lakan. Salamat sa pagpapalaya sa akin. Tumingin ako kay Lolo Isko. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nanumbalik at may kapayapaan na sa kanyang mukha. Nagkatinginan kaming dalawa. Dalawang albularyong piniling magsakripisyo para sa kaligtasan ng nakararami. Dito nagtapos ang labanan. Hindi sa isang hiyaw ng tagumpay, kundi sa isang katahimikang mas makahulugan pa sa anumang salita. Isang linggo na ang lumipas simula nang mabalot ng katahimikan ang bundok. Ang sugat sa aking lalamunan ay dahan-dahang naghihilom, pero ang boses ko ay tuluyan ng nilamon ng asoge. Sa bawat pagsubok kong magsalita, tanging garalgal na hangin lamang ang lumalabas. Isang tunog na nagpapaalala sa akin na ang bawat tagumpay ay may katumbas na kabayaran. Nakaupo ako sa aking luma na mesa sa klinik. Pinagmamasdan ang mga taga-baryo na muling naglalakad sa kalsada ng may ngiti. Wala na ang mga itim na pasa. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Inumin mo muna ito, Lakan. Nilagyan ko yan ng honey at konting katas ng luya gaya ng bili ni Lola bago siya nawala. Sabi niya, makakatulong daw ito para lumuwag ang pakaramdam mo kahit papano. Alam mo, Lakan, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Minsan, pagising ko sa umaga, tinitiyak ko muna kung may boses pa ako.
Natatakot ako na baka isang araw ay magising akong wala na naman akong masabi sa iyo. Pero kapag nakikita kita, nawawala ang takot ko. Ikaw ang nagsakripisyo ng boses para sa aming lahat. Ikaw ang tunay na bayani ng baryo. Kahit hindi nila marinig ang iyong pangalan mula sa iyong sariling bibig. Huwag mo akong tawaging bayani. Ginawa ko yon dahil hindi ko kayang mabuhay sa mundong wala ang boses ng mahal ko. Mas pipiliin kong maging pipi kesa hindi ka marinig kailanman. Lakan, napaka-selfish mo rin pala kung minsan, no? Pero salamat. Salamat dahil hindi mo ako binitawan. Paano na tayo ngayon? Paano ng klinik mo? Sabi ni Kapitan, oo, tinawag na siyang kapitan ng mga tao si Lolo Isko dahil siya ng pinakamatanda rito. Na huwag ka raw mag-alala, ang mga tao rito ay sanay na sa katahimikan. Sabi nila, ang mga gamot mo raw ay mas mabisa na ngayon dahil ang bawat bote ay may kasamang dugo at sakripisyo. Ako ang magiging boses mo, Lakan. Kahit anong gusto mong sabihin sa kanila, idikta mo lang sa akin sa pamamagitan ng iyong mga mata at ako ang maghahatid nun. Lumabas ako sa beranda at natagpuan ko doon si Lolo Isko. Nakaupo siya sa isang baitang ng hagdan, pinagmamasdan ang dapit hapon. Lakan, mabuti at lumabas ka. Akala ko ay tuluyang ka na rin nanahimik sa loob ng klinik mo. Masarap ang hangin ngayon, ano? Malinis. Wala na ang amoy ng gasoge at malansang likido ni Drego. Pero ang katahimikan ito, nakakapanibago. Alam mo, Lakan, nung mawalan ako ng boses noon, galit na galit ako sa mundo. Pakiramdam ko ay ginakawan ako ng pagkatao. Pero ikaw, nakikita ko sa iyo na hindi ka galit. Bakit? Dahil ba naisalba mo si Mayumi? O dahil natapos mo na ang utang na dugo ng lola mo? Sa totoo lang, si Sora, kahit gano'n ang ginawa niya, mahal ka noon. Natakot lang siya na baka mawala ang kaisa-isang apo niya. Kaya siya nagpadala sa takot. Totoo yan, Lolo Isko. Bago siya pumanaw kagabi, kinausap niya ako. Sabi niya, ang katahimikan nila ka na magiging pinakamalakas na agimat laban sa mga manduralit. Dahil kapag wala kang boses, wala silang mapupuntahan, wala silang masisipsip. Ang katahimikan ay proteksyon. Tama, si Sora roon. Pero alam nating dalawa na ang bundok at hindi natutulog ng habang buhay. Lakan, tandaan mo ang sinabi ko noon. Ang binhi, ang sanggol na nailabas mo sa kuweba. Nasaan na kaya yun? Sino ang nag-aalaga sa kanya ngayon? Lolo Isko, huwag mo nang takutin si Lakan. Tapos na tayo ron. Napatay na natin si Drego. Napatay natin ang ama Mayumi. Pero ang anak ay dala ang boses ni Lakan. Dala nito ang kapangyarihan ng isang manggagamot. At balang araw, babalik yon para hanapin ang kanyang pinagmulan. Mag-iingat kayo, lalo na ikaw, Lakan. Gabi na, nakaupo kami ni Mayumi sa sala. Pinagmamasdan ko ang aming dampa na ngayon ay puno na ng liwanag. Wala na ang mga aninong nakatitig sa bintana. Pero sa kailaliman ng aking isip, naroon pa rin ang huling bilin ni Lolo Isko. Anong iniisip mo, mahal ko? Malalim na naman ang tingin mo sa bundok. Huwag ka nang mag-alala. Narito ako. Hindi kita iiwan. Kung may tatawag man sa'yo mula sa dilim, akong sasagot para sa iyo. Akong magsasabi sa kanila na wala silang makukuha sa atin. Alam kong iniisip mo, yung sanggol, di ba? Kahit ako, minsan ay nananaginip. Naririnig ko ang boses mo sa panaginip ko, pero sanggol ang may-ari. Sinasabi niya,
Salamat, Papa. Nakakatakot, Lakan. Pero hanggat magkasama tayo, kaya nating harapin ang kahit ano. Bubuo tayo ng sariling pamilya, diba? At titiyakin nating ang mga anak natin. Hinding-hindi sila tatawagin ng bundok. Ang sakripisyo ko ay simula pa lang ng isang bagong yugto. Hindi man marinig ang aking tinig, ang gawa ko ang magsisilbing gabay sa lahat. Ang tunay na tungkulin ng isang manggagamot ay hindi namimili ng pasyente at ngayong gabi, ang pasyente ko ay ang aking sariling kinabukasan. Sa gitna ng katahimikang ito ng gabi, isang tunog ang biglang umalingaw-ngaw. Isang boses na napakalinaw, malalim at napakapamilyar. Ito ay ang boses ni Drego pero mahinahon. Sa tapat ng klinik, isang lalaking nakasuot ng malinis na puting polo ang nakatayo. Ang kanyang tindig ay matuwid, matipuno, malinis at ang kanyang mukha ay walang bahid ng kasamaan. Ngunit ang boses na ito ay hindi dapat naririnig dahil ang may-ari nito ay patay na. Magandang gabi, Lakan. Ang katawan nasisira, ang laman nabubulok, pero ang aking kapangyarihan hindi namamatay, Lakan. Nagbago lang ako ng sisidlan. Mayumi, ang tagal kong hinintay ang paghinog ng boses mo. Ang nanay ko, ang Reyna, ibinuwis niya ang buhay niya para iluwal ako. Namatay siya para mabuhay ako. Siya ang huling sakripisyo ng aming lahi para masigurong makukuha ko ang dapat sa akin. Kaya ibigay mo na ang hininga mo. Akin na siya. Nakita kong sinakmal ni Drego ang leeg ni Mayumi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagin ang pangalan ng asawa ko pero walang lumalabas na tinig sa lalamunan ko. Hangin lang. Pilit kong inihakbang ang mga paa ko. Susugod ako kahit na wala akong laban pero... Huwag kang humakbang, Lakan. Isang maling galaw mo. Pipigayin ko ang lalamunan ng asawa mo hanggang sa pumutok. Sayang naman. Kailangan ko pa naman ito ng buo. Nanginig ang tuhod ko. Nakatitig sa akin si Mayumi. Luhaan, namumula ang mukha. Ang mga mata niya parang nagmamakaawa. Hindi para iligtas ang sarili niya kundi para tumakbo ako. Pero hindi ako tatakbo. Kinuha ko ang scalpel mula sa bulsa ng uniform ko. Ito lang ang meron ako. Scalpel? Talaga? Anong gagawin mo dyan? Uoperahan mo ako habang pinapatay ko kayo? Bitiwan mo ang asawa ni Lakan, demonyo! Matandang pagkalamero. Dapat namatay ka na noon. Lakan! Kunin mo si Mayumi! Ilayo mo siya! Ako na ang bahala dito! Mabilis akong tumakbo palapit kay Mayumi. Inalalayan ko siya. Nanginginig siya sa takot pero nung tumingin ako kay Lolo Isko, alam kong hindi niya kaya si Drego ng mag-isa. Masyadong mabilis ang bagong Drego. Masyadong malakas. Tapos na ang panahon niyo, tanda. Ang lahi niyo ang mauubos. Hindi kami! Nakita kong akmang sasakali ni Drego si Lolo. Tumingin ako sa scalpel na hawak ko. Bilang doktor, tinuruan kaming magligtas ng buhay. Tinuruan kaming iwasan ang mga vital organs. Pero ngayon, gagawin ko ang kabaliktaran. Alam ko ang katawan ng tao. Alam ko kung nasaan ang kahinaan niya. Lakan! Ang leg! Ang hasag! Putulin mo ang boses! Ano?
Buong puwersa kong itinarak ang scalpel, hindi sa puso, hindi sa dibdib, kundi sa gilid ng leeg niya, direkta sa hasang. Binaon ko pa ng malalim. Naramdaman ko ang pagputol ng mga litid, ang paghiwalay ng kanyang vocal cords. Bumulwak ang itim na dugo sa mukha ko pero hindi ako bumitaw. Tinitigan ko siya sa mata. Gusto kong makita niya na ang taong walang boses ang tatapos sa kanya. Wala na ang ay namin. Patay na! Patay na ang huli sa kanila. Wala nang reyna na manganganak. Wala nang Drego na papalit. Tapos na, Lakan. Tapos na. Niyakap ko ng mahigpit si Mayumi habang nakatingin sa bangkay ni Drego na unti-unting nagiging abo at nililipad ng hangin. Wala akong masabi. Wala akong boses para sabihing mahal kita o ligtas na tayo. Pero sa higpit ng yakap ni Mayumi at sa ngiti ni Lolo Isko, alam kong naiintindihan nila ako. Ang katahimikan ngayon ay hindi na nakakatakot. Ito ay kapayapaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Hindi na ako nakakapagsalita pero kaya ko pa rin maglahad sa pamamagitan ng pagsusulat. Habang sinusulat ko po ito para ipadala sa inyo, ang daming bagay ang mga pumasok sa isip ko. Natutunan ko na para marinig at maniwala sila sa boses mo, kailangan mong tumindig at isigaw kung ano ang tama para sa prinsipyo mo. Muli, ako po si Lakan at maraming salamat sa pakikinig. Ang kwento ni Lakan ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na aral. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipagsigawan. Minsan, ang tunay na lakas ay matatagpuan sa katahimikan. Para kay Lakan, ang kanyang mga kamay na naging instrumento sa paglabas ng halimaw at siya ring tumapos dito ay nagsisilbing paalala ng balanse ng buhay at kamatayan. Ang pagtanggap niya sa kanyang tadhana bilang piping manggagamot ng bundok ay hindi tanda ng pagkatalo kundi ng sakripisyo. Naunawaan niya na ang kanyang kawalan ng boses ay siya palang pinakamatibay na bakod laban sa mga aswang na naghihintay sa dilim. Ang tunay na aral ay ang pagtanggap sa ating kapalaran ng buong puso. Ang laban ni Lakan ay hindi nagtapos sa isang matinding sigaw, kundi sa isang makabuluhang katahimikan na magpapatuloy sa bawat pintig ng puso ng mga taong kanyang iniligtas. Mga katakip silim, ito ang huling kabanata ni Lakan. Naway sa bawat katahimikan na inyong maranasan sa gabi, maalala nyo na may mga sakripisyong hindi naririnig, kundi nararamdaman. Hanggang sa muli.